unang-una, gusto lang namin kumustahin. Ano po ba ang monitoring ng OWA dun sa mga kababayan natin dun sa malakas na lindol na naganap dyan sa Indonesia? Sir, doon sa latest po nating update, no, galing po sa ating welfare officer, Hmm. ah, as per yung kanilang coordination with our Philippine Embassy in Jakarta, Hmm. wala pong report na may naapektuhang Pilipino, ano, naaayon sa PhilCom, no. But nagko-continue pa rin po tayo sa pag-monitor. Hmm. Although nagpapasalamat po tayo sa Diyos at wala naman nare-report pang naapektuhan nitong lindol sa Indonesia. Sa inyong talaan, ilan ho ba ang nauulat na nagtatrabaho o naninirahan? Dahil alam nyo, lapit lang ng Indonesia na naninirahan ng mga kababayan natin dyan. Opo, marami-rami pong, actually po, dito sa Indonesia, mas marami po yung tinatawag na overseas Filipinos. More than the OFW na nakasasanayan natin sa, for example po, sa Hong Kong or sa Middle East, no? Around roughly po mga 3,000 po ang ating mga OFWs doon. But over 70% po ay mga teachers, mga engineers, mga corporate consultants. Pero po sa 3,000 po na 'yon, saan po sila kalimitang nakikita or naninirahan? Kasi 'di ba archipelago din po ang Indonesia po, 'di ba? Tama po 'yun. Siguro mako-consider natin ang mga major communities, no, ng Filipino sa Indonesia would be in Jakarta, in Rio province, Java, Sumatra, and Papua. Doon talaga mostly meron pong mga Pilipino. Or sa amin pong dato, mga OFWs. Doon naman sa mga kababayan natin, meron ba kayong mga hotline na maaring may mga kamag-anak doon, na maaring sila ang natawagan? Alam nyo, siyempre, ang instinct ng kababayan natin na nasa ibaing dagat, ang tawagan or ang tumatawag ay mga nandito sa Pilipinas or vice versa. Meron ba kayong hotline na pwedeng tawagan na kung sakali na, God forbid, merong mga naapektuhan sa lindol? On the part of OWA po, of course, nandiyan ang hotline natin, hotline 1348. At of course, ang email po natin na owacares@owa.gov.ph. Ngunit yung atin po mismong embahada sa Jakarta ay nagbigay na rin po ng kanilang assistance to national hotline number. Ito po ay nasa WhatsApp ang gamit, +62-811-887-344, or pwede rin po sila i-email rekta at jakarta.pe.atm@dfa.gov.ph po. Medyo malakas yung lindol, 7.7. Sa inyong monitoring, sa feedback ng ating mga tao dun sa embahada, ano ba ang nai-relay na information sa inyo, ate? Napakalakas po, no? Malakas po yung 7.7, no? And yung epicenter nga was located off the island of Flores. So medyo eastern Indonesia po ito, no? Meron mga damage po sa mga buildings at ibang bahay mo dun sa area. May mga casualties na rin po na-report, and although initially nagkaroon ng mga tsunami warnings, no, na-lift na rin po ito, no. But yun na nga po, very thankful tayo, nagpapasalamat po tayo na as of the last time na nagkaroon po tayo ng coordination sa Filipino community po dun sa area, wala naman pong Pilipino na naapektuhan o na nasaktan dahil sa lindol sa Eastern Indonesia. Ay, buti naman. At pinagdadasal natin yung mga OFW natin, yung mga Pilipino nating kababayan sa ibayong dagat kasi napakahirap eh. And with your indulgence po, no, Kuyang Raul. And speaking of yung sa Filipino community sa Flores pala, gaano po karami po yung yung mga Pilipino nasa Flores Island, yung epicenter po ng lindol? Wala po akong exactong datos na yun, but
I would think meron pong overseas Filipino mismo, no? As to the OFW, hindi ko pa po mabigay yan. But definitely may Filipino community po sa Eastern Indonesia. Kasi ito po yung sabi nyo nga po, medyo archipelago din yung Indonesia. Marami-rami po tayong Pilipino. Pero yung OFW mismong sinasabi, mostly po ay nasa Jakarta. Nandun mismo sa sentro, yung Sa central sentro po. Opo. district nila. Sa central district, meron bang mga damage sa ate? Wala pong reported damage or major damage doon. Nakafocus talaga po sa Eastern Indonesia yung naging epekto nitong napakalakas na lindol, no? Kasi nandun ako sa Indonesia, marami rin mga Pilipino sa mga nagtatrabaho sa mga establishment pag And I think, nagsha-shopping ka. sa Bali po, Oo. di ba? Yun ang. So at least maganda yung balita na nakakarating sa inyo. At Tama po. oo. At And we aktibo. continuously monitor po. Oo. Anyway, ano naman ang masasabi nating mga latest na accomplishment ng OWA para naman sa ating mga OFW po? Opo, pagdating po sa welfare and sa repatriation, alam po naman natin na medyo apektado yung ating mga seafarers sa Strait of Hormuz at saka sa Black Sea, no? Ngayon po sa talaan po ng Department of Migrant Workers, DFA at ng OWA, meron na po tayong na-repatriate na mga kababayan nating mga marino galing sa mga vessels sa Black Sea, 200 na ho. Sa Strait of Hormuz naman, 97 na po yung na-assist natin. At patuloy po tayo nagmo-monitor kasi meron pa rin po tayong mga tinutulungan na makabalik. May iba rin po doon naging biktima ng drone attacks, no, sa Black Sea. May natulungan na rin po natin makabalik. Kung merong mga kababayan natin na gustong humingi ng tulong, yung binigay niyong mga hotline ang pwedeng tawagan. Tama po. Yung hotline po ng OWA na 1348 po, globally po ito. Meron po kasi po tayong call center na mga halos 50 po na personnel po ng OWA ang nakaman dito and nakamonitor po. Ito po yung tinatawagan din ng mga kamag-anak po ng ating mga OFWs dito sa Pilipinas. Mga kababayan natin na apektado ng problema sa Middle East. Pagdating po dun sa Middle East, patuloy pa rin po tayo sa pagbigay ng assistance. May mga kababayan po tayo na humingi pa rin ng repatriation assistance. Sa huling tala po natin ay lampas 12,000 na po ang natulungan ng ating pamahalaan na makauwi. Meron pa rin pong pailan-ilanan na naapektuhan yung kanilang trabaho. Hindi pa rin bumabalik sa dati yung kanilang employment conditions. Ito po yung tinutulungan ng OWA at ng DMW. Nagbibigay po tayo ng tulong, pinansyal, pantawid, habang po naghahanap sila ng malilipat ng trabaho. Yung iba naman ho ay nagdidesisyon na rin bumalik at tinutulungan ho natin sila through the repatriation efforts po natin. But the condition right now is, how would you assess it? Nag-improve ba with the on and off na away, sigalot ng Iran at ng Amerika or nag-subside na? I would say po generally, as compared nung Marso, kahit sa po, mas maayos po ngayon kesa noon. Ngunit, siyempre, we are aware na hindi pa rin po talaga completely back to normal. No? Pero ako po mismo, siyempre, nakatingin ho ako din sa ginagawa nating repatriation, talaga pong nabawasan na yung mga kababayan natin na gustong bumalik ng Pilipinas o kaya naman po ay wala na ho silang choice, no? Dahil nawalan sila ng
ng trabaho. Trabaho. So Trabaho. masasabi ko ho na medyo mas maayos kesa noong Marso nagsimula po ito siguro sa Middle East. At least sa tulong ng OWA, sa tulong ng pamahalaan at iba pang mga ahensya pag bumalik sila rito na alam ko meron kayong mga reintegration program no? Mga reintegration Tama po packages yan. po, no? Oo. Actually, pagbalik pa lang po nila, actually po, siyempre, no, may dagdag pag OWA member, no, meron po tayong Balik Pinas, Balik Hanap Buhay na reintegration program para sa mga aktibong miyembro ng OWA. Pero dagdag na rin dito, ang maganda ko ay nagtutulungan ang Department of Migrant Workers, nandyan din po ang DTI, even po yung Small Business Corporation, TESDA, at iba't DOLE, at iba't iba po pong mga ahensya ng gobyerno. Kasi base po dun sa aming survey na ginagawa sa mga bumabalik natin ng mga kababayan, marami pa rin po sa kanila ang gusto magtrabaho pa rin. Malaking porsyento nga po ang gusto magtrabaho abroad pa rin. Hindi man po dun sa kung saan sila nanggaling na bansa, pero abroad pa rin po ang gusto nila. So what we are offering is yung upskilling po, no? Plus yung pagtulong sa paghahanap ng trabaho, whether abroad po or dito. Meron din naman po mga kababayan tayo na ang gusto ay magsimula ng maliit na negosyo. Yan naman po ay natutulungan natin sa pagbigay ng panimulang kapital. Siyempre, training din po mula sa DTI at sa TESDA. At ang importante ngayon, meron po tayong 2 billion na negosyo, OFW Negosyo Fund, no, ng DTI-SC Corp or Small Business Corporation. Nakakatulong po yan ang magbigay ng financing opportunity po, no? Kasi pag siyempre nagsimula ka ng negosyo, ang susunod is yung patuloy na pangangailangan sa additional capital, no? Napakalito ng interest na ino-offer ng SB Corp. I think nasa 1% po per month ang diminishing balance. So maliit-liit po ito kumpara sa mga ibang pautang mula sa pribadong sektor. So at least meron silang startup for their business na ilan na ang nag-avail netong inyong mga programa na mabigyan sila ng mga negosyo? Meron kayong detalye? Opo, pagdating po sa OWA, ang nabigyan na po namin ng assistance, halos 8,000 na rin po. Out of yung 12,000 kasi kasama rin po dyan na sa bumalik yung anak or asawa ng ating OFW na tinulungan natin. So, pagdating po dun sa mga OFW, medyo malaki ho ang porsyento natin, halos 8,000 o lampas 8,000 na po nabigyan ng OWA ng financial na tulong, no, na makakatulong sa kanila pong pagbalik sa Pilipinas. Okay, lastly, admin, meron ba kayong iba pang mga panawagan o mensahe sa ating mga kababayan na gustong humingi ng tulong o may mga problema sa ibaing dagat? Isa lang po ito po ay 1348 or OWA Cares at owa.gov.ph. Nakahanda po kami tumulong sa inyo at yan po ay ayon sa direktiba sa amin ng ating mahal na Pangulo na dapat po kung ang ating kababayan ay kailangan ng tulong abroad, lalong-lalo na gusto nang umuwi dahil sa hindi magandang nangyari sa kanila o nawalan mo sila ng trabaho, tayo po ay handang tumulong sa kanila. So, meron po tayong mga opisina sa iba't ibang mga rehiyon, and even also abroad, no? Minsan nandun tayo kasama natin ang embahada o konsulada. Pero pag kailangan mo ng tulong, please do not hesitate to message us on Facebook or call our hotline 1348 or kaya naman i-email tayo at owacares@owa.gov.ph. Maraming salamat po. Admin, maraming salamat po at sa pagbibigay nyo ng oras at mga mensahe sa ating mga kababayan. Thank you po. Thank you so much. Thank you po.